So, panoorin natin to, si Harry Roque. Huhuliin na daw ni DILG, Rimulya. Kaya niya huliin, mayroong nasa ibang bansa si Roque. O, panoorin natin to. Po ay sinagot ko na kung po pwede ba akong maaresto sa bisa lamang ng red notice ng Interpol. Sinabi ko po na ang patakaran ng Europa, ng buong EU, na hindi dapat inalagay sa red notice ang mga asylum seekers. Pangalawa, hindi po warrant of arrest sa Europe ang red notice. Kailangan dadaan po yan sa lokal na hukuman at magkakaroon ng formal na prosesong extradition. Ngayon, ang sabi po ng Secretary of Interior and Local Government, siya daw ang, quote, magsusupervise ng aking arrest, end quote. Alam niyo po, sa larangan ng international law, imposible ang sinasabi ni Secretary Rimulya. Bakit po? Baka posible rin kasi Bendalo rin yan, kapatid ng Bendalo yung hayop ng kupal na yan si Jovic Rimulya Dahil ang Austria po ay isang independenteng bansa. Now, ang jurisdiction po, ay ang definition yan, yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng lumalabag sa batas at magparusa. No? Meron ding jurisdiction na magpe-prescribe o magsasabi kung paano ang aksyon. Yan po yung tinatawag na legislative. So, dalawa po yan, no? Legislative at saka judicial. Now, ang jurisdiction po ay kabahagi ng pagiging soberenya. Ang soberenya at jurisdiction, seloso po yan. Isa lamang estado ang pupwede na magkaroon ng soberenya at jurisdiction sa isang teritoryo. Kaya nga po, patuloy tayong nagpoprotesta sa pagpipilit ng ICC na magkaroon ng jurisdiction kay Tatay Digong dahil since hindi na tayo miyembro ng ICC, lahat ng krimen na di umanong nangyari sa Pilipinas, dapat sa Pilipinas lang litisin. Yan po ibig sabihin ng exclusive sovereignty, exclusive jurisdiction. Ganyan din po ang patakaran pagdating sa pagpapatupad ng batas. Unang-una, ang Secretary of Interior and Local Government, maski po sa Pilipinas, wala po yung kapangyarihang pag-aresto. Ang pag-aresto ay nasa kamay lamang ng mga alagad ng batas. Yan po ang PNP at yan po ang National Bureau of Investigation. Pati po ang Armed Forces of the Philippines, wala po yung karapatan mag-aresto kung hindi ang aarestuhin ay mga military personnel. Yan po ay gawain ng military police. So kung sa Pilipinas, walang kapangyarihan ang isang Secretary of Interior and Local Government na mag-aresto, paano pa kaya sa ibang bansa? At siyempre, kapag nagpadala sila ng pulis Pilipino rito para arestuhin ako, yan naman po ay lalabag sa soberenya at jurisdiction ng Austria. Dahil yan nga po ay exclusive. Hindi po pwede ang mga dayuhang pulis gumagampa ng kanilang katungkulan sa labas ng Pilipinas. So, malinaw po, kapag si John Vic Rimulya mismo ang mag-supervise ng pag-aresto ko, illegal dahil wala naman siya kapangyarihan na mag-aresto mismo sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa Austria. Pangalawa, kung mga pulis Pilipino ang aaresto sa akin, illegal. Yan po ay paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Austria. Pangatlo, kapag sapilitan nila akong inaresto at isinakay sa eroplano, yan po ay kidnapping. Sa tingin ko, nung kinidnap nila si Tatay Digong dyan sa Villamor, nagawa nila yan kasi sila ang nakaposisyon. Hindi po nila magagawa dito yan sa Austria dahil hindi naman nila kontrolado ang airport. Hihingin ang aking passport, ang aking travel documents bago ko masapilitang maisakay ng eroplano. At sa tingin ko, hindi naman nila itatangkayan dito sa Austria. Dahil napakakapal naman nila kung sa tingin nila na yung ginawa nila kay Tatay Digong sa Villamor, kaya nilang gawin dito sa Europe. So sa tingin ko, imposible. Pero pag sila po ay nagtangka, asahan niyo po, alam ko ang aking karapatan. Kidnapping po yan. At kapag narinig mo DILG. Jovic Rimulya. Kidnapping yan Yabang ka lang. Hindi mo kaya si Roque. Alam niya yung batas dyan. sila ay nagtangka na arestuhin ako,
sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Remulla mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. So ang aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Oh, napanood nyo, napanood mo, DILG Remulla, ikaw ang pahuhuli. Babaliktad yan. Ikaw ang arestuhin dito Austria. sa Ganun pa Austria. man, inaantay kita rito sa Austria, magkita tayo. Oh, hinihintay ka ni Harry Roque, sa Austria. Magkita kayo. Subukan mong kuliin. Tinan natin yung yabang mo, Remulla. DILG. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, reporting live from Austria, saying, Dito naman tayo sa Sabi ko, nahuli na raw. Reporter na to si Bangag. Tingnan natin kung mapapauwi. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangka ni Con na pumasok. Kita mo, reporter na yan si Bangag. Tingnan natin kung talagang mapapauwi si si Zaldico. Sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-maletang pera na diniliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Koy nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. Kung totoong talagang nahuli ito si Zaldico, dalawa na ang pupuntahan ito. Babaliktad siya o matigog siya. Dalawa lang yan. Kita mo si Cabral. Natigog. Ito si Zaldi, babaliktad. Yung mga sinabi niya na hindi si Bangag nag-utos ng mga kurakot at yung pinsan niyang hayop na tambalos-los na yan, si Romualdez. Hintayin natin kung mapapauwi nila to. Sabi, may Portuguese passport. Ano pa yan, hindi na natin alam kung fake news to, kung nagyayabang lang itong Bangag nito. Ano ba yan? Dito pala tayo, mali yun. Si Bangag po. 4 Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Contract cost is 55,730,911.60 centavos. As of last month, June, ang report dito, 100% 55 million na flood control cost. Sabi ni Bangag. complete at saka fully paid. Complete 100% at fully paid daw. Wala kaming makita na kahit isang
isang hollow block, isang ano ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Oh, paano na, Ghost Project? Tatawa-tawa ka pa. Ang sabi mo, bago magpasko, may makakasuhan at may makukulong. Dumating na yung bagong taon, Valentine, Chinese New Year, pati birthday ko, wala pa rin nakakasuhan. Ang meron pala, pinagyayabang nyo, si Bong Revilla, hayop kayo, kupal talaga kayo. Pinagyayabang nyo. Kailan ba makukulong yan si Tambaloslos at pinsan mo, pati ikaw? Ha? Yung pati yan si Charis, Charis. Yan? Sandro Marcos, na bilyong-bilyong alukabol. Ayop talaga kayo, grabe talaga kayo. Bilyong-bilyong kurakot talaga kayo. Yung Ilocos, puro posting nakatayo sa distrito na Sandro Marcos. Ayop talaga kayo. Grabe kayo. Tapos ngayon yung Edwin Maring, tahimik ha. Pinapatahimik nyo talaga ha. Ha? Tingnan natin, ayop talaga kayo. Kakasuhan yung mga imbestigahan yung mga kontraktor na congressman na malita-malita. Ayop talaga kayong gobyerno. Kupal talaga kayo. Talaga ayop talaga kayo. Grabe talaga. Ngayon sabi niya sino pa yung ombudsman, si Bendalo. Iniimbestigahan na raw si Escudero, tsaka si Tambaloslos Romualdez. Ngayon pa lang iniimbestiga. Makakasuhan ba yan? Makukulong ba yan si Tambaloslos? Abangan natin Yung kayabangan ni Bendalong hayop na yan, nakadalawang karma na yan. Grabe talagang pili. Puro kurakot. Kurakot, hayop talaga kayo. Babu!